Praise God, hallelujah. Nagasat nga oras tayo amin, brothers and sisters in Christ. Mapagpalang hapon sa ating lahat. In the courtesy of Garces and Nabiba family. Thank God daan tayo mananti Gundaway nga mangiranod iti naimbagadamag nga iso iti nasken kadagiti nga panawen nga denggen ta mapagnamnamaan nga pagsanggiran tayo iti deti nga biag. Kaya iti deti nga Gundaway babaen deti nga channel, the Nazarene channel. Kaya bayan tayo iti panangusar ni Apo Dios kagabsat. So agyaman at met kada Nanay Estela Garces and Sister Mary Ann na adamay dating intenda nga kanito tapnon makapag-share tayo. Kaya at bago po natin pasimulan ang ating pong pagbibigay pangunawa sa gabay ng banal na Espiritu ng Panginoon sa kanyang salita, ay tayo po muna'y manalangin at bilang tayo po ay kaisa sa El Shaddai Catholic Charismatic Renewal Movement, pasimulan po natin ang Lord's Prayer and Psalm 91. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sins against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan yung makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, move katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos sa tanging kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa mong nabitag, at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog, pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunod iyong mamamasdan. Iyaw ang masasama ay makikita mong pinarusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. At ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ikay mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Suguin niyang maraming anghel silang susubaybay, kahit sang dapoy kay maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtatas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang tang ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kumahihila-hilay sa saklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako talikdan ng kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganan. Ito ang salita ng Diyos na buhay. Banal na Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, maraming salamat po, Panginoon, muli sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa amin upang mapagnilayan po namin ang iyong mga salita na tunay ngang
ito ay tanging pagkain ng aming pong buhay espiritual. Pagpalain ito, O Diyos, at naniniwala po kami na hindi lang sa spiritual naming buhay mapagpapala, kundi sa lahat ng larangan nito. Kaya't ang gabay ng iyong banal na Espiritu sa sandaling ito, Panginoon, ay inaangkin ko, O Diyos, upang minsan pa ang mga makapanood, makapakinig ng iyong salita ay maaabot ng iyong dakilang kamay at mapagpapala. Salamat po, Panginoon, at ikaw ang siyang patuloy na mahayag, makita, maparangalan sa aming buhay. Salamat po, at ang kapurihan ay tanging sa inyo lamang magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Muli, mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kapatid. Lalo na po sa pinagpala ng Diyos na kinakasangkapan niya upang maibahagi ang salita ng Diyos. Sa tahanan ito na aking kinaroroonan, ang pamilya po ni Nanay Estela and Sister Mary Ann. Kaya dalangin ko ang gabay at patuloy na pagpapala ng Diyos sa buong pamilyang ito. At sa lahat po ng mararating ng channel na ito ay inaangkin ko ang pagpapala ay dumating sa inyo. Pagpapalang mula kay Yahweh El Shaddai. Yan po ating pong tunghayan, ang mabuting balita ng ating pong kaligtasan, ating pong matutunghayan sa araw na ito in Colossians chapter 3 verse 1 up to verse 4. Sabi po rito, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama si Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo. At pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ito po ang mabuting balita ng ating pong kaligtasan, mga kapatid. Praise the Lord. Glory to God. Mapagpalang oras muli sa atin. Sa sandaling ito ay hapon na po dito. At sa mga naabot din, mapagpalang oras ng bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos sapagkat sa bawat araw na ipinagkakalob sa atin ng Panginoon, ito ay patunay na nadadagdagan ang atin pong paghayo o pagpasan ng misyon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Mga nakaraang gospel na ating binahagi ay sa pamagat na fulfilling the extended mission. Ito kasi yung last Sunday Gospel na kung saan ay ang Panginoong Hesus na alam ni Juan Bautista na mas dakila ang Panginoon ito kaysa kanya, ay sabi niya na dapat ang magbautismo ay ang Panginoon. Pero sabi ng Panginoong Hesus, hayaan mong maganap at matupad natin ang lahat ng katuwiran sa kapurihan ng Panginoon. So maging ang Panginoon Jesucristo ay sumunod sa itinatakda na ninanais ng kautusan ng kanilang pananampalataya sa kanyang kapanahunan. So he didn't came to abolish the law but to fulfill the law. Ika nga sa English. Kaya ang Panginoong Hesus ay binautismuhan ni Juan bilang tanda ng kanyang pagpapasakop at nakita ang
bunga ng pagpapasakop nito na ang kanyang amang si Yahweh Shaddai ay natuwa sa kanyang pagpapakita ng kababaan at dumating sa kanya ang kailangan niya, ang gabay ng banal na Espiritu na ipinapakita rito, mga kapatid, ang buhay din po natin na patuloy na nagpapasakop sa kalooban ng Panginoon ay may kinahihinatnan na mabuti. At yan ang pagpapala ng Panginoon. So dito po sa ating pong natunghayang salita po ng Panginoon ay makikita rin po natin na sa panahon pong ito, lalo na katatapos lang ang mga selebrasyon sa buhay pananampalataya po natin. Ano po yun, mga kapatid? Nagdaan na po muli ang pag-alaala natin sa kapanganakan ng Panginoon, ang Christmas Day, ang nakaraang December, at kasunod po ng New Year, at nasasaklaw pa rin ng buwan na ito ang unang araw ng January. At maganda at mainam na bigyan natin ng magandang panimula ng taon na ito na tayo po ay biniyayaan ng Diyos ng pagkakataong makapaglingkod muli sa Kanya at sa ating po mga mahal sa buhay, at kung saan man tayo dalhin ng presensya ng Panginoon ay magagampanan nating ganap ang Kanyang iniatang sa ating balikat, ang misyon, ang dalhin si Kristo sa mga kapatid natin na siyang kailangan. Kaya't isang hamon sa buhay nito ang pasimulan na tama ang mission. Kumbaga sa English ay mission, start right. Mission, start right. So ang mission na dalhin si Kristo ay pasimulan ng tama. Pasimulan. Mga kapatid, katulad ng aking pambungad na salita sa mga kapatiran, sa aking nahahayuan ay tunay nga bang may nabago sa panahon na ito dahil bagong taon, ika nga. Kung titingnan din naman natin yung 2025, oo, nabago yung 5, naging 6, kaya 2026, ika nga, New Year. Pero sa buhay nating tumanggap kay Kristo nung nakaraan, ngayon at bukas, ay pagkatatandaan po natin, hindi naman nababago ang Panginoon. He is the same yesterday, today, and tomorrow. Kaya kung meron mang mag-trigger sa atin na may makitang changes nito ay yung pagdadagdag muli ng kabutihang napasimulan ng Panginoon sa ating pong buhay. Igagagat tayo manen, kakabsatin Kristo, iti panangi trabaho tayo, deto'y adda nga naipabaklay kada tayo, deto'y mission tayo nga rod, kakabsat. Kahit kunana dito'y nga nagpintas itintay ng igan. Ang salita ng Diyos na ating natunghayan kanina, binuhay kayong muli. Yan. Ibig sabihin, para may bago ay may nagtatapos sa buhay natin. Ibig sabihin, may nag-e-end para may masimulan. At yung masimulan na ito, bago. Kaya sa Panginoon Jesucristo, nung tanggapin natin siya, ay napaka-inam, napakabuti ng Panginoon dahil nakita natin na parang ang buhay natin ay nagkakaroon ng saysay kapag si Jesus ang kasamang nagpapasimula sa buhay na ito. Dahil totoo po na kailangan yung mga bagay na hindi maganda, bagay na masama, bagay na hindi kaya-aya ay magtatapos para sa ganun. Nakasama natin si Kristo ay masimulan ng kasama siya at may tatama ang lahat at masasabing bago.
Kaya napakaganda, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Yan. So ito yung hamon upang ang misyon ay mapasimulan sa buwan na ito hanggang sa tayo biyayaan ng buhay at kumaabot natin ng December na naman. Wow, praise the Lord, glory to God. Kaya napakainam na tingnan natin yung tatlong bagay na mahalaga para sa ganun ay ang misyon natin sa araw-araw mapasimulan na tama, manatili na tama, magtatapos na tama. Yan ang buhay natin na kay Kristo. Bilang patunay din kung magagawa natin ito na si Jesus ay He is the same yesterday, today, and tomorrow. So, ang mission natin, mga kapatid, ay mapasimulan ng tama. Una, anong kailangan sa buhay na ito? Kailangan, mga kapatid, yung tinatawag na focus. Ayan, focus. Ang focus ay katulad niyan, mga kapatid, minsan kapag sa mga hunter sa gubat, yan, may mga dala silang mga panggamit, panghuli ng ibon, pa man, yung air gun, tinatawag, ay meron po yung tinatawag na telescope para sure na ma-hit yung kanilang tina-target. Kailangan ay may tatama yung pinaka-gitna o tinatawag natin pinaka-focus. At check na naman, kapag ito ay naitama, yung focus nito ay talaga namang sure na ma-hit yung target. Dahil naranasan ko po iyan. So, ganun din po sa buhay po natin na kay Kristo. Ang buhay natin na kay Kristo ay may direksyon. Hindi suntok sa buwan, ika nga. Ang buhay natin na nakaugnay sa Panginoon ay hinihikayat tayo. Katulad ng sabi ni Saint Paul o mga taga-Hebro sa Hebrew chapter 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Bakit? Na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang namatay sa krus. At siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Ayan. Napakaganda, mga kapatid. Iti Ilocano, iturong tayo. Iti pa nagkita tayo kay ni Kristo nga nagtaudan. Iti pamati ken mangilipas kunana detoy kakabsat ken Kristo. Ta detoy garud panagbiag tayo kaya ta hanlaen nga dito'y daga. Hanga dito'y ti pagpatinggaan na hindi magtatapos dito ang buhay na ito. Kaya para marating natin ang hangganan, kailangan ng focus. Kailangan saan nagbalin nga na blurred, iti inaldaw-aldaw. Ta aminado tayo nga at dagitoy makunkun na nga distraction along the way, itintay pa nagserbi, pa nagmisyon. Ngayon masapol, kakabsat, kailangan ang buhay natin ito ay nakatuon kay Kristo. So normal lang na may mga distraction nga dagitoy ket may palubos ngem iti panggap ti Apo nga mateneb, mapatigker, mapapintas iti panagbiag tayo kanya na ta ti pamati nginted ti Apo kada tayo ket
saan nga mangiyadayo kanya na. No di ket gundaway detoy nga patuloy nga maya si tayo iti Apo ket masakol iti focus. Ta datoy kapadasan ken pagubugan iti amin tayo nga ni Apo tayo Kristo iso iti pagpatinggaan detoy nga biag nga nakafocus kanyanan. So nga bayan tayo dagiti negatibo nga naglabas wenno nya man dagiti makaigawid nga saan nga makatulong ti panagserbi bayan tayo dagitoy ket saan nga iso iti riknaen tayo ngem iti riknaen tayo iti kaadta iti Apo nga di nga mangbaybay kada tayo. Tapno iti kasta may lipas tayo nga nasaya at datoy nga mission nga naipapaklay kada tayo iti daytoy mayen nga 2026. Glory to God. So dati umuna kakabsat ken Kristo focus. Iturong tayo, itibiyag tayo, pamati tayo, amin tayo ken ni Jesus nga napatay unay iti inaldaw-aldaw. Tadagiti panubok, problema, sakit kinanyaman pay malabsan tayo tula tadagitoy. Numan pay saan nga may cut ngem gundaway deta nga makita tayo nga no ti Apo iti nakaiturungan tibiyag tayo marik na tayo iti bilag na ken pamendisyon na. Iso nga masapol may kadua kakabsat ken Kristo iti daytoy nga biag nga ada mission na ket may rugi nga nasayaat. Iso ti panagbalin tayo pay may kadua iti panagbalin nga napudno. Kamin iti panagbiag tayo tinaldaw-aldaw iti daytoy nga lubong ket saan nga maawan dagitoy nga pakasubukan ti pamati tayo. Ngem laglagi pen tayo nga ti Apo ket paan nga agbalbaliw kadagiti karina nga para kada tayo iti pagsayatan tayo. Iso nga guy-guyo-guya na tayo mat ni Apo Dios nga dati nga pamating intelek na kada tayo itintay pa ng taripato ket gundaway kakabsat ken Kristo nga panagnakan na nga napudno iso na. So ngano kaya tayo itagtultuloy nga makapadas iti kinaimbag iti Apo kinapudno na masakol met nga matalag tayo nga rod nga adipen na. So be faithful panagpalingan na pudno kas iti panagbiag nga no naparaburan ka iti basik napagyamanam nausar mo nga nasayat napakadaydayawan ti Apo na-share tayo dagitoy ket saan nga sayang pero ito ay susi pa rin sa kabutihan ng Panginoon na pagkakatiwalaan tayo ng mas malaki. Kaya ang pagiging tapat sa maliit ay pagkakatiwalaan din tayo ng mas malaki pa. Yan ang buhay natin na nagmi-mission. So, ang mag-mission sa buhay nito hanggat may hininga tayong tinatanggap sa Panginoon, sinisikap natin na maialay, sinisikap natin na magamit ng Panginoon na may katapatan. Although may mga panahon na tayo po ay tinutukso, hingin lang natin ng lakas at gabay ng Panginoon upang mapagtagumpayan natin at patuloy tayo na pagkatiwalaan ng ating pong Panginoon. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. So, yan ang pangalawa na kailangan sa pagmimisyon sa araw-araw sa taon na ito para maging matagumpay. Yan yung una kanina, focus. Pangalawa, faithful. Di panagbalin nga na pudno. Di basit.
tibasit. Anitalag kada tayo, naiwanan tayo, napagyamanan tayo, nairanod tayo, ikan na tayo tumanan ni Apo iti, ad-ado, ket ad-adon tumanan iti makapadas iti, kinaimbag iti Apo. Magpagkatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Yan ang nais ng Panginoon dahil ang buhay natin ay hindi natin pwedeng solohin. Ito ay dapat kung pinagpala, nagiging pagpapala sa iba. Kaya katulad nito, ang channel nito na naisipan ng aming mga kapatid, ang Garces and Estela, Nanay Estela Garces and Sister Mary Ann, ay nais nilang ibahagi ang kabutihan ng Panginoon at paano, siyempre, sa patuloy din nilang pagtulong sa mga naghahayag ng salita ng Diyos. Kaya salamat sa Diyos pagkat ang pagpapala ay talaga namang hindi ito nanatili sa isa, hindi nanatili sa sarili, kundi sa bawat nagbabahaginan ng pagpapala ay patuloy pa na binubuhos ng Diyos ang pagpapalang para sa isa't isa. Ito ay patunay na nagtitiwalang lubos sa atin ng Panginoon. Kaya ang nagiging resulta nito na misyon na may focus, nagiging tapat, pangatlo ay nagiging mabunga. Nagiging mabunga sa pangatlong F sa Ingles na fruitful. Sabi po sa John chapter 15 verse 7, kung nanatili kayo sa akin at nanatili ako sa inyo, ang mga salita ko, tingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakalob sa inyo. Napaparangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napapatunayang mga lagad ko kayo. Kung paano inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Yan. Fruitful. Napaparangalan ng Ama kung kayo namumunga ng sagana at sa gayo'y napapatunayang mga alagad ko kayo. So, bagamat hindi naman sa lahat ng larangan na sinusukat ang pinagpalang buhay sa material, minsan ang iba sinusukat ang buhay na pinagpala sa pamamagitan ng material, mga bagay-bagay. Pero sa Panginoon, mga kapatid, ay yung may maganda na ugnayan sa araw-araw sa Panginoon ay binabalanse ng Diyos. Kaya hindi man tayo pinagpala ng mga bagay na makikita ng tao, ngunit sa kaibuturan ng ating puso ay napakasagana ang kayamanan, ang tunay na kayamanan ay yung pananampalataya natin sa Panginoon. Yan ang standard ng Diyos upang sukatin ang tunay na kayamanan sa buhay ng bawat isa. Yung may magandang ugnayan sa Kanya. Kaya kung maganda yung ugnayan natin sa Kanya, hindi naman magpapabaya ang Panginoon. May tamang panahon ang mga pagpapala, darating ito sa ating pong buhay. Yan yung kabutihan ng Panginoon na hindi natin kino-compare yung buhay natin sa iba. Nagpapasalamat tayo sa bawat araw sa mga biyayang tinatanggap natin mula sa Kanya at hindi tayo naiinggit, kundi alam natin na sa takdang panahon ang pagpapala ay dumarating sa atin. Ganyan ang nais ng Panginoon sa pagsukat ng pagpapala sa buhay nito. At maganda rin naman na talagang malaman natin na sabi rito sa ating natunghayang mabuting balita ay hindi nakikita na pinababayaan ng Panginoon yung buhay ng naglilingkod sa Kanya dahil napaparangalan ng Panginoon kung tayo din ay pinagpapala ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid, sapagkat tunay ngang
magiging matagumpay, magiging mabunga, magiging pinagpala ang buhay na nagmi-mission na ito kapag taglay natin ito. At lagi nating iisipin, ilagay sa ating isipan ang natunghayan nating mabuting balita na tayo ay na kay Kristo na, kasamang binuhay muli ng Panginoon. Ibig sabihin, nananalaytay sa ating buhay ang mga bagay na panlangit na kay Kristo nakaloob niya sa atin. Kaya iginigit sa atin ni St. Paul, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat sabi niya, namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Glory to God, glory to Christ Jesus. Salamat sa Diyos sa kapahayagan ng kanyang mabuting balita. At tunay nga kung taglay natin ito, na tatlong ito sa araw-araw ng ating pong pagmimisyon, sa lahat ng trabahong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ay magiging matagumpay, magiging mabunga, at magiging pagpapala ang ating pong buhay. Focus, be faithful, and be fruitful. Ito, mga kapatid, ay susi sa panahong ito upang magtatapos sa tulong ng Diyos ng buhay nating nagmimisyon ay magiging matagumpay. Salamat. Glory to God. Glory to Christ Jesus. At muli, in the courtesy of Garces and Abiba family, glory to God. At patuloy na pagpalain ng pamilyang ito, ang channel na ito, at lahat ng makakapakinig at makakapanood ang mabuting balitang ito. Sa atin ang pagpapala ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay tapat sa lahat ng panahon ng ating buhay. Glory to God. At tayo po'y manalangin, mga kapatid, bilang pagtatapos ang kapahayagan ng kanyang salita sa ating lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa kapahayagan ng iyong salita sa araw na ito. Tunay ngang ang gabay ng iyong banal na Espiritu ay kailangan po namin sa lahat ng oras upang ang aming pong buhay ay palagi nang isipin ito ay ang mga bagay na nasa langit. At ang buhay namin ay patuloy na maging pagpapala sa iba. Salamat po, Panginoon. Hayaan na ang focus namin sa anumang pagsubok lagi ay ikaw. Ang kami ay manatili na tapat sa gitna ng pagsubok, at alam naming magbubunga ito ng pinagpalang buhay dahil pangako. Pagpalain mo lagi, O Diyos, ang channel na ito, ang mga tumutulong upang mahayag ang iyong salita sa pamamagitan ng channel ito, ang pamilya ni Nanay Estela, Sister Mary Ann. Samahan sila lagi, ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. At lahat kami, Panginoon, na patuloy po na umaasa sa iyo, patuloy kaming katagpuin, samahan at gabayan, at ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Salamat po, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord, glory to God. Muli, sa susunod nating pagkikita ay manabik tayong lagi na makinig at mapanood ang kanya pong mga salita sa pamamagitan po ng channel nito, dahil tapat ang ating Diyos sa araw-araw ng ating buhay. God bless us all, brothers and sisters.